Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ngayong araw po, gusto ko lang pag-usapan yung naganap po na event dito sa May Sorsogon, kung matatandaan nyo po. Naganap po yung Kasanggayahan Festival Events, and kasabay po nito is yung inauguration ng Sorsogon Sports Arena. Bali kung matatandaan nyo po, naimbita po ang ating mahal na Pangulo kasama ng kanyang First Lady, si PBBM po at saka si First Lady Lisa Marcos ni SP Cheese Escudero. Gayon din naman po, may mga na-invite din po si SP na mga kilalang personalidad at iba pang mga politiko, no? So mga kababayan, gusto ko siyang pag-usapan bukod sa gusto kong ipakita sa inyo yung naganap nga po dun sa event na yun, ginagawan po kasi ito ng issue ng mga kritiko ng ating mahal na Pangulo. Alam niyo naman itong mga kritiko na ito, tuwing may mga ginagawa si PBBM, ang pamilya ni PBBM, ang first family, may script na kagad yan silang naka-ready, di ba? Ganon sila ka-eager na manira sa administrasyon. So bago po yan, a brief history lamang po dito sa event na ito or itong festival na ito, no? Bali, ang Kasanggayahan Festival nga po, yung pinaka-tema nito is celebrating a life of prosperity. Ayan, bali mga kababayan, brief history po, it started in October 1974. This is the largest celebration in Sorsogon, marking its independence from Albay in 1894. Ayan, 1894, no? Bali, yung cultural significant po nito, para mai-highlights yung local agricultural products. Alam niyo naman mga kababayan, pag nabanggit po yung salitang Sorsogon, Albay, pag sinabi yung Bicol region, alam na kagad po ng ating mga kababayan kung ano po yung isa sa pinaka-popular na produkto, which is yung pile. Ayan. Bali, particularly po yung pili and para ma-features din yung traditional dances like the pantomina sa Tinampo. So mga kababayan, mabalik tayo dito sa produkto nga ng Bicol, no? Mga kababayan, kasi kung hindi nyo naitatanong, ang pamilya po namin, bali sa father side and mother side ko po, sa father side ko po is Bicol din po kami. Dito po kami sa may San Vicente, sa may Albay, and sa mother side naman po sa may Daet. So, very, kinalakihan po talaga namin na yung mga, like, mga products and yung mga luto po na pag sinabing Bicol Express, alam nyo na mga kababayan. At masasarap po magluto talaga ang mga Bicolano. Opo. Kasi syempre sa family namin, halos lahat sila masasarap talaga magluto. And siguro, yun nga naman ako rin sa aking mga magulang, sa aking nanay at tatay, yung pagiging masarap magluto, hindi sa pagmamayabang, no? So, ayan po. Syempre pag sinabing Bicol, alam nyo naman, isa sa kilala is yung pili, yung mga gata na pagkain, yung may gata, mga Bicol Express, ganyan. Yan talaga yung mga kilalaan. Syempre yung mga produkto din na kumbaga parang tinatahi nila. Marami pa mga kababayan actually, pero ang isa nga sa pinakakilala is yung pili na sobrang sarap, as in. One time nagpunta kami ng Bicol para makover si President Bongbong Marcos. And isa sa mga pasalubong na binili ko mga kababayan is yung pili talaga. Ang dami kong biniling pasalubong nun. No, kung matatandaan nyo po, ano yun? Bali, nung namahagi si PBBM ng mga land titles at saka mga farm machineries sa mga kababayan natin dyan sa Bicol, yun po yung time na yun, no? Na isa tayo sa maswerteng napasama at mag-cover. Sayang nga lang wala, hindi na tayo nakakapag-cover Medyo na rin at kasi ata puro media na ata lang ang gusto nilang mag-cover, no. So yun mga kababayan, bali ito nga po yung event na ito. Bali 50th golden anniversary din po pala, no? And 130th founding anniversary ng Sorsogon. 455th commemoration of First Mass in Luzon,
And yung pinaka ano nga po ng event na ito is yung inauguration po ng sports arena. And aside that, inspection na rin po ni PBBM para sa mga local projects niya dyan sa lugar na yan. So, Sports Arena nga po, yung capacity seats nito is 12,000 and expandable for larger events. So mga kababayan, malaking maitutulong nito dito sa probinsya ng Sorsogon. Magagamit nila to pag may mga events, no, may mga gatherings like talaga natin na bawat probinsya talaga may mga naipapatay yung mga proyekto, may mga naipapatay yung mga buildings and etc. na makikita mo talaga in that way. Kumbaga yung pag-angat po or yung kasi 'di ba parang masasabi natin na ang probinsyang ito nakakasabay na dito sa National Capital Region pag may mga buildings or mga infra project po na mga naitatayo na nabibuild na sila, 'di ba? So doon natin masasabi. On my own opinion yan mga kababayan Bali, yung amenities nga na included po dito sa may sports arena na ito includes 139 rooms for athletes and guests, infirmaries, rubberized track, and facilities for various sports. So, napakalaking tulong talaga to mga kababayan. Biruin mo, may magagamit na yung ating mga atletang Pilipino and magagamit din nila to sa mga ibang events pa, 'di ba mga kababayan? So, bali ito nga po, yung total costing nito is 1.226 billion with Sports Arena para po sa events since April 2023. Wow, napakabilis no ng pag-construct nga. At syempre kudos sa ating mga kababayang Pilipino na nagtulong-tulong po para maitayo itong sports arena na ito, no? Bali, yung pinaka-purpose nga po ng sports arena kasi baka may magtanong na naman. The purpose po is to aim to serve as a national training camp for athletes. So, napakagandang bagay ito at napakalaking tulong nito para sa ating mga atletang Pilipino, no? Meron din po silang Sorsogon National Government Center. So, ito po yung parang magiging one-stop shop for government services. So, ano ba yung mga government services? Napakarami po na parang nagiging satellite siya, no, na pupuntahan ng mga kababayan natin, doon sila pupunta para ma-avail or makuha yung mga serbisyo na kinakailangan nila sa pamahalaan. Bali, two-story building po pala itong National Government Center, no, featuring 20 rooms and 4 conference rooms. Ayan. So, bali, cost 285.9 million and the construction began on December 2018, set for completion by January 2025, currently 100% complete and occupied by multiple government offices. So, yan, napakagaling, di ba? Mga kababayan, yun nga sabi ko nga sa inyo na ginagawa ng issue nitong mga kritiko ni PBBM yung pagpunta niya dito sa inauguration dito sa may Sorsogon. Bakit? O yan, makikita nyo po dyan. Andyan si dating Vice President Leni Robredo, si Bam Aquino, si PBBM, si SP, Cheese Escudero, ayan. So sabi kasi ng mga kritiko ni PBBM, ginagaya daw ni BBM si Sara Duterte. Hindi naman niya kailangan gayahin Inauguration po yan, so malamang andyan siya at inimbitahan po siya. Okay, sa mga nag-aambisyon dyan na ginagaya ni BBM, di ni BBM kailangan gawin yan. Ginagawa to ni BBM bilang respeto. No, alam niyo naman si BBM na despite na maraming sinabing hindi maganda sa kanya, may respeto pa rin si PBBM, no? Na very professional pa rin siya. Hindi siya katulad nung iba dyan na grabe kung manumbat, grabe kung makapagsalita. Akala mo kung sinong santa.
Alam mo yun? Yung santa-santahan tapos biglang iba-backfight ka. Eh si BBM, alam niyo naman po na napakabusilak ng puso nito. At hangga't maaari, eh hindi talaga siya pumapatol sa mga issues or sa mga fake news na ibinabato sa kanya. And ito, yung pagpapakita ni BBM ng respeto kay BP Lenny. At si BP Lenny naman, ganun din kay PBBM. So, respeto lang po. Pareho silang professional, kaya ganun mga kababayan. Ayan, so, sa mga nagsasabi at gumagawa ng issue dyan, no, kay BBM at kay dating BP Lenny Robredo, eh, tigil-tigilan nyo na yung kahibangan nyo kasi baka konting pitik na lang, eh, alam nyo na mangyayari sa inyo, no? Parang mga naghahalucinate na kasi masyado eh. So yun mga kababayan, good news yan na nagkaroon na nga po. Halos kumpleto na, tapos na yung Sorsogon Sports Arena para sa ating mga atletang Pilipino at yung iba pang buildings po na ipinatayo dyan, ibang infrastructure na magagamit po ng ating mga kababayan like yung parang one-stop shop ng government po, no, na ang sabi nga eh marami ng government agencies ang naka-occupy at doon na lang pupunta yung mga kababayan natin na may mga kailangang kunin sa government like IDs, etc. no? So napakalaking bagay ito at napakalaking tulong nito para sa ating mga kababayan dyan sa Sorsogon kasi hindi na nila kailangan pang magpunta sa mga lugar, no? Para lang kumuha ng mga gantong requirements kasi nga may one-stop shop na dyan na inilaan ang pamahalaan para sa kanila. So yun lang mga kababayan and maraming salamat po sa inyo lahat.